Magandang gabi sa inyo lahat mga tropa. So ngayong gabi, papakita ko sa inyo, babagi ko sa inyo kung paano gumawa ng bowline, club hitch at timber hitch. Itong mga ano na to, yung paggawa ng tali or ang tawag dito mga rope works na tinatawag or yung mga hitch, very useful to sa camping. No, mapapakinabangan natin to lalo na do sa mga nagsisimula. Mostly kasi pag di tayo marunong magtali, mostly ang alam kasi natin is yung parang sinasabi nilang taling kalabaw. Pero ito very useful tong itong tatlong tong bowline. Yung ginagawa ko ngayon is bowline, and sunod naman is yung club hitch and timber hitch. So yan, papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Mostly ang gamit nitong bowline is mapapakinabangan nyo to dun sa owning nyo. Diba may pole kayo, kinakabitan natin ng tali yun, diba? Para ma-fix nyo siya dun, ito yung pwede nyong gamitin. So suot nyo yan. Imagine yan yung pole, and then maglawa kayo ng loop. And then paglagay ng loop, isuot nyo dun sa loop na yon. Yan, suot nyo. Pag suot nyo dyan, punta kayo sa kabila. Yan, punta kayo sa kabila, ilalim. And then, yung pinakataas, ilusot nyo dun sa pinaka-center. Yon, yan yung pinaka-lock. No, hilahin nyo, and then hila. Yan, napansin nyo? Diba? Very useful yan. Kasi sa amin, sa trabaho namin sa barko, lagi namin ginagamit yan sa trabaho namin. No? So, kung mapansin nyo, yung lahat ng tatlong lubid na yon, kahit hilahin yan, hindi yan dudulas. Tatlong lubid yan na nag-lock siya. Kaya very useful ang nakaimbento ng bowline. No? Paano naman siya tatanggalin? Yan, punta kayo sa likod. Mapansin nyo yung tinuturo ko. Ibaba nyo lang, i-press nyo. Yan, press nyo pababa. Yan, oh. Pag hila nyo sa baba, matatanggal nyo na yan. Napakadali nyan tanggalin. No? And then pangalawa, ang gagawin natin is yung club hitch. Club hitch, parang pina-X mo yung parang pa-cross. Parang letter X yung paggagawa ng lubid kung paano mo siya itali. Very useful yan. Kahit itali mo yan at sumakay ka pa dun sa lubid, maglambaras ka pa sa lubid, kung malaking lubid, hindi matatanggal yan. No? Ulitin ko, no? Yan, suot nyo sa ilalim. And then, punta kayo sa kabila. Yan, sa kabila. Yan. And then, paglusot nyo, lagay nyo doon. And then, kunin nyo sa ilalim. Yan. And then, ilusot nyo ron yan sa ibabaw niyan. Yan. Ilusot nyo sa ilalim. Yun. Parang nag-cross na siya. No? Ayan, kita nyo? Parang letter X. And then, ibuhol nyo ng isa para may lock siya. No? Kahit hilahin yan, hindi yan matatanggal ng hangin. No? Sa pegs nyo. Lalo na kung matibay yung pagkakabit. And then, ayan, ulitin natin isa pa, no? Ayan, lusot nyo sa ilalim, punta kayo sa kabila, and then nakita nyo yung opening na yon, doon nyo lusot. Ayan, may pa-X na yan, no? Yan yung tinatawag na club hitch, no? Yun. And then, lagyan nyo ng lock. Kahit hilahin yan, hindi nyo yan matatanggal. No? Nakasecure yan. And then, yung pangatlo is yung timber hitch. Ito, pag ginamit nyo to, the more na hinihila siya, lalo siya naglalak. No? Ayan, no? Parang nagsuot lang kayo nag-zero lang kayo. Ulitin natin, no? Ayan, lusot nyo. Isa pa. Isa. Ayan, dalawa. Parang sinuot nyo lang sa loob. Nag-zero kayo. Ayan. Dalawa. And then, pangatlo, iikot nyo siya parang spiral. Ayan, isa. Dalawa. Tatlo. Yan, parang spiral lang. And then, lock na yan. Kita niyo yan? Yan, oh. Hilahin niyo yan. Kahit hilahin yan, lalo siyang maglalak. Hindi yan matatanggal kahit sumakay pa kayo. Hindi niya matatanggal. No? Ganyan ang timber hitch na tinatawag. No? Mapapakinabangan niyo yan sa camping, lalo na yung mga nagsisimula sa camping, lalo na pag nagkakabit tayo ng mga pegs.